hindi po palalampasin ng mga Binay at mismong si Senator Nancy Binay ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano dun sa kontrobersal na public hearing last week kaugnay po ng pagpapagawa ng bagong building ng Senado dyan sa Taguig. At ayon kay Senator Nancy Binay, masakit sa kanya at sa buong pamilya na siya ay tawaging buang, marites at nanggugulo sa public hearing. Doon anya ni say senador din at may karapatang umaten sa public hearing, especially dyan ho sa pinapatayong controversial na bagong building nga po ng Senado. Pakinggan natin ang press conference po ni Senador Tiberos, Senador Nancy Binay. And ayaw ko rin sa i-pressure na mag-publika agad. Kasi nga, gusto ko talagang makita ng lahat yung proseso na gagawin ni Senator Tol para din naman magkaroon ng basihan yung magiging ruling niya sa bandang huli. So, yun pala, ang lumalabas, magpapile siya ng complaint o reklamo sa Ethics Committee. At tingnan natin kung anong gagawin dito ng Senado dahil under ni Senador Escudero ang Senado, tapos ang majority leader dyan ay si Tolentino, na mukhang si Tolentino rin yata ang may kinalaman sa Ethics Committee kung ano man. So, seryoso po. At pakinggan po ninyo, may hinalang yung mga tanong ng media. Nagpa-press conference pa ho si Nancy Binay para kanyang liwanagin ito dahil hindi nga niya matanggap na siya ay tinatawag na buang at marites ng kapwa senador. Of the Senate, tama po ba this falls under yung rule na no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator? Yeah, bahagi yun ng complaint din natin. No? So maraming mga sections kasi na sa tingin natin na violate ni Senator Alan during the hearing. Isa po yun, ma'am. Meron pa po bang ibang like draft for the ethics? Meron pa. Siguro I'll provide you with the copy para mas accurate yung... Ang isa pa pong binabanggit ni Senador Nancy Binay, hindi lang yung pang-aabuso ni Alan bilang senador sa kapwa senador, kung hindi yung pagiging abogado niya. Abogado siya eh. Eh bakit daw parang hinusgahan siya at hindi maganda yung treatment sa kanya bilang kapwa senador at bilang isang babae. So, ang sinasabi dito ni Binay sa pagpapatuloy ng press conference niya, matagal na itong mga Cayetano na bumabanat sa kanyang pamilya. Naalala tuloy ni Senador Binay noong 2015 na iniimbestigahan ng Senado kasama dyan si Cayetano at iba pa tungkol dun sa kinasasangkutan naman ng mga property ni dating Vice President Jojo Binay na father, ama ni Nancy Binay. So yun po, mukhang umabot na rin sa ganon. Sige, pakinggan natin yung mga sagot sa question and answer sa ongoing na ginawa nga niyang press conference. Ano yan, yung makukuha yung info. What is your reaction po dun sa mga nagsasabi? For example, si Senator Robin during an interview, ang panawagan po niya is stick to the issue daw po, parang wag na yung nakalitan na daw po mag-focus sa Senate bill. What's your comment lang po dun sa mga Well, yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa ng name calling, yung allegation na nag-feed ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yon. Galing siya kay Senator Alan. Nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayo ng new Senate building. But ano nangyari? He ended up calling me names during the hearing. Okay. Oo naman, talagang hindi, di ba, uulitin ko, hindi lang naman ako yung magkakaroon ng hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? Yung pamilya ko, kasi dun sa ginawa niyang name calling, kayo, yung members of media na meron siyang allegations na finifeed ko sa inyo yung mga tanong tuwing interview nyo ako during that period. So, kumbaga, marami siyang gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Doon may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of
irregularity eh. Tapos tuwing mag-explain yung taga DPWH, hindi na niya kina-cut off na niya. And makikita niyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Alan. Eh, diba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building. But apparently, during the hearing, ang naging takbo is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ng sasabihin niyo supports that conclusion. Eh, Naku, matindi. So, hindi pa po tapos yung naging away, palitan ng mga tatanungan sa issue ho ng 21 or 23 billion pesos na bagong building dyan sa Taguig. So, ayan na po. Magpapile na po ng reklamo sa Ethics Committee si Senator Binay dahil sa ginawa sa kanya. At ang sinasabi niya, mahaba ho yung press conference niya, na sinasabi ni Binay, masakit sa kanyang mga anak at kanyang mga pamangkin at kanyang pamilya pag pumapasok sa eskwela, tapos sasabihin, ay yung nanay mo pala buang, nanay mo pala marites. Eh hindi niyo matatanggap yun at hindi niyo mapapalampas yun kasi madadamay ang mga bata. At hindi ito maiwasan na may magtanong sa kaklase na bansagan silang ganon. Eh hindi niya mapapalampas yan. So parang umabuso si Alan Peter Cayetano sa pagiging senador at saka pagiging abogado. Kasi abogado siya, dapat alam niya ang proseso. Eh parang gusto daw yata ang dating ni Alan Cayetano, dinidiktahan yung kapwa senador at yung komite. Eh kaya nga siya nagpa-public hearing para malaman kung ano talaga ang totoo dyan sa bilyong-bilyong budget para ho sa bagong gusali. So ayan na. Kaya nga, again, ulitin ko po yung mga dati ko nang sinabi. Lahat ng mga kandidato tuwing eleksyon, suriin natin. Hindi ko mo abogado magaling, hindi ko mo gwapo magaling, hindi ko mo magaling magsalita magaling. Hindi, kailangan kilalanin natin mabuti dahil kasi nga 6 na taon kayong magsisisi pag nagkamali. Eh katulad yan, si Alan Cayetano, hindi na 6 na taon po yung senador yan. Nahalal yan ng 2022 lang, di ba? Hindi ako kakamali. O, eh kung ganyan, na ang treatment niya sa mga kasamahan niya, mabigat, alam mo, masakit talaga yun. Alam mo kung ginawa ni Cayetano yan sa kapwa niya, senador na lalaki, baka binugbog siya. Baka hindi mangyari sa kanya kasi sasabihin mong buang at marites at nanggugulo sa hearing. Bayad, teka muna. Pare-paras lang kailang authority dyan ng power nila kasi sila ay senador ng Republika. Pero masyadong sinapawan ang akin hong opinion at interpretation dyan, binastos in public si Nancy Binay. At saka yung mga resource person na inimbitahan, nakita naman natin sa hearing, na hindi na makapagsalita yung mga resource person. Napakahaba ng away ng dalawa. So ayan po, good luck sa Senado kung paano timbangin ito. Masusubukan dito si Senate President Escudero dahil kaalyado niya si Alan Cayetano, kanya bang pagtatakpan yung ganong klaseng asal sa kapwa senador na babae pa katulad ni Nancy Binay.